Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo mula March 1 to 15, 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ito, mukhang maganda naman sila lahat. Pero tingnan natin. Mabubuo ko sa isip ko. Yan ang ilaw. Sabihin, simula na tayo. Ang dating sa akin, may mga pamilya dito, oh. Pero hindi sila kasal. Maganda naman ang samahan in a way na may understanding. Maganda rin na nandito itong 7 of Pentacles na binibigyan tayo ng indication na may value ang pinagsamahan. Tagal, lalo na yung tagal ng pinagsamahan o yung experience, memories. Ngayon, dito sa the star natin, peace din yan eh. Alam ko peace din meaning ng the star. Ito peace, peace din to. O clarity, may blessing na paparating, healing, wish na maaaring magkatotoo. At asahan natin ang faithfulness sa mga magkakarelasyon. So again, dito lang to tatama sa mga pamilyado. Pero di kasal. Ito yung zodiac sign ng partner. Okay? Mamaya, kung dito mama sa inyo, wala dito yung zodiac sign ng partner nyo. O halimbawa, single kayo, di kayo makarelate. Mamaya, kukuha tayo ng clue para sa ibang tao kasi baka sa kanila tumama to. So, kung partner, ito yung partner na pamilyado, pero di kasal, Pisces, Aquarius, Cancer. Sama na rin natin Capricorn, hindi ko na nasabi. Who knows? Baka may meaning yan. Kung di man nag-resonate sa inyo tong clue o single kayo, di kayo makarelate. Baka sa malapit sa inyo, tatama tong reading sa taong kakilala nyo o malapit sa inyo o idol. Aries, Virgo, Cancer. Ewan ko bakit ko lagi nasasabi Capricorn. Anyways, basta isama natin yun. Baka may meaning. Ito naman, ibang detalye. O clue. So, same instruction. Kung di tumama sa inyo itong clue, baka tumama dun sa person nyo o someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. So, may someone na brunette o brown ang buhok, mataba, plus size straight ang buhok,
mas matanda sa iba sa inyo, yung partner nila. Ngayon, ibang senaryo. Minsan nagdurugtong yung kwento, pero madalas hindi. Sasabihin ko naman kung nagdugtong sila. Pero wait na. Ayusin ko lang ito. Bumaliktad yung ano. Ace of Swords. May the Tower. Baliktad din to. Two of Swords. Baliktad din yung Wheel of Fortune. Nangyari dito? Parang hindi sila nag-uusap nowadays. Ano kaya itong Two of Swords? Sabagay may tower tayo kasi pwede rin siyang may kinalaman sa separation. Maybe due to disloyalty. Kakagulo daw dito. So, yun yung possible na maaaring mangyari sa iba sa inyo o kakilala nyo. Alamin natin bakit kaya. Pero probably nangyayari na to. Nag-iwalay na to dahil sa cheating, betrayal, third party. Kasi kung nangyayari na to, kung hindi nga tumama sa inyo, baka sa kakilala nyo, sabihin natin nangyayari na to, wala pang reconciliation kasi yung huling card natin na yun. Baliktad na Wheel of Fortune. Maganda kung ganito. Mababago pa yung ihip ng kapalaran. Game changer kasi to. Wala eh. Lumabas nga siya, kaya lang baliktad naman. So, walang silbi. So, ibig sabihin, mag-i-stay yung ganitong energy. Walang reconciliation pa sa ngayon. 2 weeks lang naman to, di ba? Hindi naman to buong buwan. So, sa period ng 2 weeks, kung nangyayari na to, kasi malamang-lamang talaga nangyayari na to. Sa iba sa inyo o sa kakilala nyo. Wala pa to. Wala pang reconciliation. Alamin natin bakit sila yun na pala yung reason, di ba? Bakit sila naghiwalay? Ay dahil sa disloyalty. Hindi sila nag-uusap ngayon. Wala pang reconciliation. Ito yung clue. Doon na tayo sa clue. Since nasagot naman na yung mga dapat itanong, like reason, wala na tayo dito sa clue natin. So, sino yung tatama ng reading na to? Ito yung partner. Leo, Scorpio, Pisces, Sagittarius. Kung kakilala, halimbawa, di tumama sa inyo, di sa kakilala nyo tatama to. Aries, o idol, pwede rin idol. Kakilala, malapit sa inyo, idol, pwede rin ganun. Aries, Pisces, Cancer. Isa pa nating clue. So, same instruction. Kung di tumama sa inyo, di baka tumama sa person nyo, someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Lalaki. Lalaki tayo. Tattoo. So, yung lalaki may tattoo. Brown ang mata. Australian. So, may someone na nasa Australia lahi talaga, Australian, foreigner, yung partner. Again, may someone na nasa Australia. Pero malaki chance na siya to lahat. May tattoo, brown mata, Australian. Pwede rin naman na kung babae yung person nila ay
in-embody o in-embody ng babae yung masculine energy. So, pag sinabi mong ganun, masculine energy, extrovert yung babae. So, again, tattoo. Brown mata. So, wala namang black, no? Ano po, walang black na mata, ano yung multo? So, ganyan, brown mata. O siguro gumagamit ng contact lens na mas lalo pang nagbabrown ng mata. Mahilig sa brown na contact lens. Ako nga, brown na mata. Contact lens ako dati. Kulay brown din. Wala lang. Parang na-emphasize yung brown ng mata. Pero ngayon, hindi na ako nagaganon. Wala naman pagagandaan. Useless. Anyways. Punta tayo sa susunod. Ano pa ang makuha dito? Ito. Sige, ito na tayo. Dito na tayo. Kung nasasabi nito, sa ibang senaryo ulit. Sasabihin ko naman kung magdurugtong, pero madalas hindi eh. Ay, toxic energy agad tayo. May lalaki oh. So, pwedeng babae yung bida. Tapos, interesado siya dito sa lalaking to. Okay? So, whether ito yung person nyo, crush nyo, o ex. Basta someone na interesado kayo. Ngayon, may toxic sa paligid niya. So, pag sinabi mo ganun, may mga kontrabida sa paligid niya, ayaw sa iba sa inyo. Pag ganyan ang dating, so sabihin natin, ayaw ng magulang niya sa iba sa inyo. Magulang, kapatid, kaibigan, ka-workmate. May someone na against sa inyo para dito sa lalaking nagugustuhan niyo o type niyo. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero malaki chance nangyayari na to. Ganun pa rin yung energy niya. Halimbawa, nanood kayo. Kasi February 27, 2025 ko ito ginagawa. Siyempre, advance. Diba? Dapat advance. Kasi, mahirap pag late. So, kung nangyayari na to habang pinapanood nyo, ganun pa rin nga. Sa buong 2 weeks, sad to say. Pero, 2 weeks lang naman. Yun ang maganda. Hindi naman siya buong month. Pumitif tayo. Ito kasi yung tenderness, yan yung care, love, affection na parang nawala. Parang ninakaw sa iba sa inyo. Yung intimacy in short, na need nyo. Whether ninakaw na nagkaroon ng third party kaya nawala na ng attention sa iba sa inyo. O ayaw lang ibigay sa inyo ng partner nyo for some reason. May ganun kasi mga tao na masyadong cold o baka nagalit kaya hindi naging affectionate. O parang wala siya eh. Pag thief kasi siya eh. Saan ka nakita ng thief? Nagnakaw siya, mag-stay pa siya sa lugar. Siyempre hindi, di ba? Natakbo siya, alis siya, para hindi siya mahuli. Parang gano'n. So, wala siya. Mawala-wala siya. Ganun yung energy. May someone na gano'n. Okay? So, alamin natin to. Kaya lang kasi na-partneran na siya ng affection eh. So, more like partner to. O someone na interesado yung iba sa inyo. Kasi may, tayo, love eh. Love na to. Ito naman, nagmukhang 7 of Swords. Kaya, although, ano ba yung nakalagay dyan? Page of
Diamonds. Kasi yung Page of Diamonds, na-embody niya yung taong unreliable, sinungaling. Kaya yan. Kaya siya yung ginamit dito. So, di ba parang Seven of Swords din. Dishonest person. Prone sa betrayal ng trust. So, gano'n, parang mananakaw yung para sa inyo na affection. So, whether ninakaw literal ng ibang tao o ayaw lang niya bigay yung person nyo. Yun na yun, dalawang possible scenario. Ghosting, pwede rin. No contact, ghosting, o problema sa communication in general. Ibang case, asahan natin ng, halimbawa, wala namang hiwalayan, pero medyo, problematic in a way na yung partner ay prone sa manipulation, gaslighting, brainwashing, o dishonest na lang talaga in general. Yung maasahan, pagkasinungaling. Anyways, so sino yung tatamaan ng part na to? Kaya lang, ang dami Doon muna tayo sa umpisa. I-clear natin to. Diba, may nagugustuhan yung iba sa inyo. Whether partner niya mismo to, ex o crush o new love interest. Parang may mga toxic na tao sa paligid niya na ayaw sa iba sa inyo. So, ito yung tatamaan. Okay? Now, reading. Ito yung Virgo. Ha? Ito yung partner o person ng Virgo. Para alam niyo kung tatama ba sa inyo itong reading o hindi. Pisces, Aries, o isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Lalo na kung Aries, kasi mulit Aries. Ngayon, dito sa part na to, sino partner? Yung prone sa no contact, ghosting, cheating in general, o manipulative yung tao, o masyadong cold, pawala-wala. On and off connection. Ito yung person niya. Yung Virgo. Sa kwento na to. Leo, Capricorn, Taurus. Kung di nga tumama sa inyo, baka sa kakilala nyo. So, kakilala na Capricorn, Sagittarius, Libra. Oh, success. So, sana maganda rin yung susunod. No? Kasi doon tayo nagre-relay. Ay, inconstancy. Hindi constant. Hindi consistent. Yung success. Darating naman tong success. Okay? Kasi nandiyan pa rin naman siya. Kaya lang nauna kasi siya, maganda kung nasa dulo siya. Diba? Na kahit na kakalbaryo yung buhay nyo may pakonsuelo sa bandang huli. Kasi nga may success. Pag ganito, darating yung success. Kaya lang, hindi siya permanent. So, anong example niya? Blessing. Wish na magkakatotoo. Kaya lang, saglitan lang. So, pera, unexpected money. Diba? Alam namang supportan kayo ng universe na walang ginagawa buong buhay nyo. So, imposible yan. Kaya, again, unexpected money to. Alam mo yung one-time donation lang, ganyan.
Parang one chance lang, ganun. Kaya lang nga, unstable 'to. Ibig sabihin, hindi siya long lasting o short period lang yung success natin. O reward siguro yan. Reward, award, promotion, provision ng hard work. May overall happiness na maaaring mangyari. Kaya nga siya success. O good news, may paparating na good news. Kaya lang nga, dapat i-grab na agad yung opportunity o else mawawala siya agad. O sabihin natin, pag may dumating na good news, ilaan agad sa magandang bagay. O invest nyo agad para umikot. O ilagay na lang sa bangko para hindi mawala. Ganun. Kasi nga may inconstancy tayo eh. Parang ang dating di siya permanent. O saglit lang. Ano pa? O sabihin natin magkakamali ng desisyon. Diba, may dumating na opportunity, mali yung desisyon. So, nasayang, di ba? Pwedeng ganun. Kaya nga, ginagawa natin ng paraan. Para hindi masayang yung opportunity o wish na maaaring magkatotoo. Lalo na kung pera to. Nadadagdag pa ba ako dito? Kasi parang na siyang regret eh. Nagmukha na siyang regret yung itsura nito. Nasayang yung opportunity, parang gano'n. So, hindi iwasan natin mangyari. Anyways, punta na tayo dito sa huli. Kung masasabi nito, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo i-fit sa inyo. Kukuha lang ako ng 3. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to sa buong 2 weeks. You'll know in the morning. When you wake up, you'll have a better idea about what to do. Relax until then. Brothers and sisters, to get along with others, see the love and the best within them. At ang huli, pets, you love and understand animals. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.